Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 1 verses 4 to 5. Sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. The light of the world. Today, pag-usapan natin yung simbolismo po ng Pasko. So, isa po sa magandang simbolismo po ng Kapaskuhan ay yung pong ilaw o yung liwanag. Kaya maraming mga tahanan, nagsasabit po tayo ng Christmas lights. Ano po kasi nakakaaliw at napakagandang tanawin. Ano po na maliwanag yung ating pong mga tahanan, yung ating mga lansangan kapag meron pong ilaw o Christmas lights. Ano po. So sa Biblia po, pinapakilala na ang ilaw po ng sangkatauhan ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po yung nagbibigay ng buhay sa sangkatauhan. At sa Biblia po may symbolism din po yung darkness. Unang-una pong ibig sabihin po ng darkness ay yung pong binabanggit sa Colossians chapter 1 verse 13. Yung dominion of Satan, yung paghahari ni Satanas sa buhay ng tao. Totoo po yan. Napakadilim po ng buhay ng isang tao kung siya po ay hiwalay kay Kristo kasi napaghaharian siya ni Satanas. Pangalawang kahulugan po ng darkness ay yung pong broken fellowship with God. Dahil sa kasalanan, ang tao po ay napahiwalay sa Diyos. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 6, ano po, at yung mga kasalanan na ginagawa po natin, yan ang nagkukos ng broken fellowship with God. Pangatlong kahulugan po ng darkness sa Biblia ay yung pong lack of revelation, kawalan ng pagkaunawa ng knowledge of God. Kaya malinaw po sa Biblia, sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, let light shine out of darkness. Kaya alam niyo po, may mga tao na ginugusto nila yung kadiliman, ano po, pero hindi nila alam yung kahulugan po nito sa Biblia. Ano po, sa Biblia kapag ikaw ay namumuhay sa kadiliman, ibig sabihin, ikaw ay nasa paghahari ni Satanas, ikaw ay namumuhay sa kasalanan, or ikaw yung taong walang unawa sa mga katotohanang espiritual. Ano po, kaya naalala ko may kanta po noon na nauso yung Take Me Out of the Dark. Alam niyo po, yung kanta na yan ay isang panalangin. Pero yung panalangin na yan ay kayang sagutin ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi malinaw po sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ayaw mo na ba kapatid sa kasalanan? Ayaw mo na ba sa buhay na magulo? Ayaw mo na ba sa paghahari ni Satanas? Ayaw mo na ba sa pamumuhay na walang unawa? At lagi kang naguguluhan, confused sa buhay? Kapatid, kailangan mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Siya yung ilaw ng sanlibutan. So, unang-una po, kailangan ma-born again po ang isang tao. Ang sabi ng Biblia, man has to be translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Kailangan mailipat po tayo mula sa paghahari ng kadiliman tungo po sa paghahari ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng Colossians chapter 1 verses 12 to 13 at 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano po, malibang tayo po'y mailipat sa paghahari po ng Diyos, ano po, sa paghahari ng Panginoong Hesus, lagi na lamang tayong alipin po ng kadiliman o ng paghahari ni Satanas. Kaya evident po yan sa buhay ng maraming tao. Nakakaranas tayo ng paghihirap, sakit, karamdaman, kaguluhan, kasi po naroroon yung taong yon sa paghahari ni Satanas. Ano po? Pero kung ikaw ay nasa paghahari ng Diyos, naroroon po yung kapatawaran, pagbabagong buhay, kagalingan, pagpapala. Ano po? At pangalawa po, kailangan ma-eradicate ang kasalanan sa ating buhay. At ang ating kasalanan ay binayaran ng Panginoong Hesus doon sa krus. Ano po, ang kailangan lamang sa atin ay magsisi, confess natin yung ating mga kasalanan. Sabi sa 1 John chapter 1 verses 6 to 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Yun naman pala, may solusyon ang Diyos sa kasalanan. Ano po? At ang solusyon po, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang dugo
na nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Ang hinihintay lamang ng Diyos ay i-confess natin yung ating mga kasalanan at tayo po'y mamumuhay na sa liwanag. Pangatlo po, yung kahalagahan ng Bible, yung revelation knowledge from the Word of God. Kasi pansinin niyo po, sabi sa John chapter 8 verse 12, whoever follows me, kailangan sumunod tayo sa Panginoong Jesus. Sabi diyan, will not walk in darkness. Kasi sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, ano po, my people perish because they lack knowledge. Kaya maraming tao napapahamak ngayon dahil sa kawalan ng kaalaman. Kaya napakahalaga po na matuklasan natin yung tunay na liwanag o ilaw ng sanlibutan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At tuwing Pasko, pinapaalala mo sa amin na kailangan namin ang iyong liwanag, Panginoong Jesus, yung iyong ilaw. At ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng liwanag sa aming buhay na dating nadirimlan dahil sa paghahari ni Satanas, sa kasalanan at sa kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Salamat, Panginoon. Ngayon kami nasa liwanag na, kami mamumuhay na ayon sa iyo pong sinasabi sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.